Dr. Richa, ano po yung karaniwang oral problems, particularly po sa mga bata? Kasi as sinabi nga po ni Ma'am Annie kanina sa kanyang introduction, karamihan kasi sa mga kabataan mahilig sa matamis at yung mga magulang naman minsan binibigyan talaga ng matamis like candy o candy ka muna. O, wag ka nang iiyak, bigyan kita ng candy. Yan, sige. Ano po ang dapat nating malaman na pwedeng maging problema ng mga bata kapag hindi na alagaan ang kanilang ipin? Go ahead po. Okay, so tama po kayo, no? So, ang usual or ang most common na childhood disease, no? Actually, childhood disease siya, is dental caries. So, in recent survey, actually, 63.3% of Filipino children aged 6 to 12 years old daw ay affected ng dental caries. It is more than the global average, which is 37.1% lang. So, Filipino children talaga is a big number is affected by dental caries. In a recent survey nga, study nila, they show na 6 out of 10 Filipino kids have dental caries. So, isa po ito sa malaking challenge ng Department of Health, especially ng Filipino dentists. So, second po nito ay gingivitis, which is yung inflammation ng gums. And pwede nating isali yung mga early loss or maagang pagkawala ng mga deciduous o baby teeth ng ating mga anak. Okay. Doktora, allow me to ask this question kasi po, you mentioned dental caries and then gingivitis and then maagang pagkaalis ng baby teeth. But we don't understand what dental caries is. Can you explain po, ano po ba itong dental caries para po maintindihan po ng mga magulang na nakikinig po sa atin ngayon? Go ahead po. So, dental caries po ay ang mga pagbulok ng ngipin ng ating mga anak. So, ang early signs po nito, pag na-check natin yung ngipin ng ating mga anak, ay magkaroon ng white spots, no, sa ngipin ng ating mga anak. Ito po yung early signs ng dental caries. So, kung hindi po natin ito mapangalagaan agad, pwede po itong lumaki at makikita po natin na umiitim at nabubulok ang ngipin ng ating mga anak. Ito po yung dental caries or carious lesion or dental cavity po na makikita sa ating mga ngipin. Ayun, Miss Annie, dental cavities. Ayan na yung, siguro yan yung mga nabubutas-butas na yung ipin. Umpisa daw sa white spot, then magiging black na. Ay nako, naalala ko tuloy yung kabataan ko. Hindi rin ako nag-alaga eh. Okay, so Doktora, I will give you naman po my co-host, si Ma'am Annie. Ma'am Annie, go ahead po. Thank you very much, Attorney Dot. Mabuti, pina-explain mo kay Doktora Marcos kung ano to yung dental caries para at least yung mga magulang na nakikinig, yan po ang ibig sabihin yan, yung mga nabubulok. At mangha itong binibigay na data ni Dr. Marcos, 6 out of 10. Imagine, attorney, napakadami nito. Yeah, kaya isa yung challenge na ginagawa na pwedeng magbigay ng pukaw sa Department of Health. Okay. Dr. Richa, paano nakakaapekto yung sirangipin sa overall health ng isang bata po? Yes, Miss Annie. So, actually, hindi lang sa bata, no, kundi kahit sa ating adult, no, kung may sirang ngipin po tayo, may ibig sabihin po it is invaded. Meron na pong bacteria sa ating mga ngipin. At kung atin pong alamin, no, na ang bacteria po nito na galing sa ating ngipin, they travel sa ating bloodstream all over our bodies. So, ito po ay ang same na dugo na dumadaloy sa ating puso, sa ating baga, at sa ating iba't ibang organs ng ating katawan. So, kung itong pong bacteria ay pumunta sa ating puso, pwede po itong mag-cause ng heart disease. Kung ito naman po ay mapunta sa ating baga, ito rin po pwedeng mag-cause ng mga
respiratory illnesses or diseases. So, meron po tayong maraming studies na nagsasabi dahil ang Filipinos po is, diba, ang daming cases ng diabetes. So, kung tayo po ay may sirang ngipin at namamaga ang ating mga gilagid, mas lalo pong mahirap i-control ang ating sugar level sa katawan at lalo pong nagpapahirap pong gamutin ang ating diabetes. So ganun po kaimportante ang pangalagaan ng ating ngipin at ating mga gilagid. Dahil ang ating oral health is tantamount or equivalent po sa ating overall health. Okay. Attorney Dot, napakaganda ng binanggit ni Doktora. Hindi sa gusto natin takutin yung mga magulang. Sa kabuuan, yung mamamayang Pilipino, tayong lahat, pag sira ang ngipin, may bakterya. Yung bakterya pwede mag-travel sa ating dugo. Sa ating dugo, pwedeng mapunta sa ating puso. Kaya sinasabi nila doon sa mga doktor, mga cardiologist, bakit nagkaroon ng sakit sa puso? Kasi nag-originate yan doon sa kanyang sakit sa puso, ay sa ngipin. Pwede rin sa baga, magkakaroon ng respiratory illnesses. See? Ganon kasimple yung pag-explain ni Dr. Richa. O sige, so I mean to say, do not disregard. Now, doon sa mga magulang, paano nila dapat tine-check ang ngipin na kailangan ng kanilang anak, lalo na kung nag-uumpisa pa lang na magngipin ang isang bata. And later on, ibabalik ko kayo kay Attorney Dotgen Cayco. Go ahead po, Dr. Richa. Thank you very much. Thank you, Miss Annie, at na-mention mo ito, no? So, ngayong February po, nagse-celebrate tayo ng National Oral Health Month or National Dental Health Month. At ang team po ng Department of Health ay Pamilya Una Kong Dentista. So, pinopromote po namin na ang mga magulang, ang una po dapat magpangalaga ng ngipin ng mga anak nila, no? So, para sa mga magulang, lalo na po, ang mga babies pa, no, sa start pa lang ng pagkita nila na meron ng lumalabas na ngipin ang ating mga anak, kailangan po ay alagaan na natin ito. So pwede po tayong maglinis, no, every bottle feed po, pagpadede ng anak natin, ay linisin po natin ang gilagid, ang ngipin ng ating mga anak using damp cloth, pagpunas po ng gilagid at ngipin, at pwede din pong pag-start po bago mag 1 year old ang ating anak, ay pabisita na po natin sa dentista para po mapagbigyan ng mga fluoride treatment para pong maging malusog lalo ang ngipin ng ating mga anak. So tayo din pong mga magulang, kailangan po ma-impose natin ang good oral practices, no? So mag-start po tayo sa ating mga sarili, no? So pag nakikita ng mga anak natin na lagi tayong nagtututbrush umaga at gabi, pwede po nating silang sabayan sa pagtutbrush kasi nga po ang sabi nila, ang mga bata po ini-imitate lang nila ang kanilang magulang. So pag nakita po ng mga bata kung gaano ka-meticulous at gaano po kaimportante sa magulang ang paglinis ng ngipin, magkaroon ng good oral hygiene, na i-invite din po ito ng mga bata. At sana po sa paglaki ay tuloy-tuloy po na malaman nila ang importansya ng pag-alaga ng mga ngipin. So yun po ang role ng magulang sa mga anak nila. Thank you so much, Attorney. Dr. Marcos, maraming salamat. Attorney Dot, sige po, habol pa kayo ng mga tanong kay Dr. Richa. Thank you so much po. Yes. Okay. So, gusto ko lang ulitin yung sinabi ni Doktora na kayo po ay pinapanood, kayong mga magulang. Good example dapat kayo sa inyong mga anak. Pakita po ninyo na nagtututbrush kayo. Kasi napansin ko talaga sa mga bata, no? Para silang sponge. Yung ginagawa at sinasabi ng mga magulang, talagang nai-imbibe nila yan. So it's very important to show them good example. Okay, Dr. Richa, eto po yung gusto kong malaman, and we want this also to your answer to be imparted amongst young parents na may baby na nag-uumpisa pa lang na magngipin. Problematic po kasi yan hindi po ba? Unang-una, how would a young parent or how would the young parents know na nagngingipin ang kanilang anak? And
Kapag nagingipin po, so ano po yung mga symptoms? Kapag nagingipin po or nagtitithing na po sila, ano po ang pwede pong gawin para ma-ease yung pain po nila? Kasi di ba, Miss Annie, kapag nakita mo yung anak mo na nahihirapan o nasasaktan, ayun rin di ba? Sige, go ahead po, Dr. Richa. Okay, Attorney Dat, tama po kayo, no? Pag ang mga mahirap po talaga sa magulang pag nakikitang nahihirapan ang mga anak, no, lalo na pag may stage ng teething. So ang pwede pong gawin ng mga mommies ay, of course, lagi po nating pananatilihing malinis ang mouth ng ating mga babies. Sinabi ko nga kanina, pwede nating gamitin ang damp cloth, no, sa pagtapos ng dede or bottle feed ng babies, ay lilinisin po natin ito. Tapos, pwede po nating i-massage, lalo na pag nagtititing, irritable po yung mga bata. So, tutulungan po natin sila using your damp cloth, i-massage po natin ang gums. Pwede rin po sila ibigyan ng teething toys as long as malinis po ang binibigay nating teething toys. At sinabi nyo pong paano pag may pain. So in case po may pain, nagkukos talaga ng discomfort sa bata, so pwede po tayo mag-visit sa ating pediatrician or dentist para po mabigyan ng right medication para po mais ang discomfort at pain ng ating mga anak. Okay. So, Miss Annie, ayan, nasabi na po ni Doktora kung ano ang mga dapat gawin para ma-ease ang pain. Alam mo, Miss Annie, ayoko nang talagang bumalik sa yung stage na yun, na nakikita mo yung anak mo, hirap na hirap. Yeah, that's correct. Imaginin mo, Miss Annie, ikaw, meron kang gilagid na lalabasan ng ngipin. Hindi ba? Ang sakit talaga nun. No? So, okay, Doktora, okay. Kung kunwari po, example lang, situational. Kapag hindi po naagapan yung pagkakaroon po ng bulok ng ngipin at an early age, baby pa lang or 3 or 4 years old pa lang, meron ng mga problema yung ngipin, paano po ito makaka-affect sa next set of teeth na tutubo? Ayan, para naman po malaman ng mga magulang na, huwag niyong pabayaan kasi there will be a consequence. Go ahead po, Doktora. Okay, thank you, Attorney. That actually, no, yan ang kailangan nating emphasize. Kasi marami tayong naririnig, sabi, sige, baby teeth lang yan, papalitan din yan. No? So, hindi nila nakikita ang importansya ng mga baby teeth. So, ang baby teeth po ay importante dahil sila po ang nagme-maintain ng space para po kung saan mag-e-erupt or lalabas ang permanent teeth. So kung nawala po ito or kailangan pong bunutin dahil nasira ng maaga, so mawawala po sa correct position ang ating permanent teeth. Kaya nagkakaroon po ng malalignment, no, or malocclusion. So isa rin pong importance ng magkaroon ng healthy na ngipin ng ating mga anak para po makanguya sila ng mabuti at makakain ng mabuti. Ito pong pagkain ng mabuti ay hindi lamang nagkakaroon sila ng proper nutrition dahil nakakakain sila ng maayos, kundi nasi-stimulate din po ang pag-develop ng kanilang jaw bones. No? So kung nade-develop mabuti ang kanilang jaw bones, pagkakaroon po ng proper size and accommodation para sa kanilang adult teeth. So hindi po ito magiging sungki-sungki dahil may proper space po para sa ating permanent teeth. So ganun po importante, kahit i-replace po siya, kailangan po nating ingatan ang ating mga baby teeth. Ayun, naku Miss Annie, ngayon ko lang yan nalaman na kapag maagang natanggal yung iyong baby tooth, o kaya kahit even the permanent tooth, di ba? Yes. Ang magiging effect nun, yung alignment ng teeth mo maapektuhan. So very good, Doctor, and thank you for sharing that. But before I give you to Miss Annie, there's another question na I want to ask of you. Paano po ang dapat na oral care routine or proper teeth brushing? I think this is very important, no? Yung oral care routine at saka proper teeth brushing na dapat po ituro sa mga bata. Ang hirap din kasi Miss Annie, di ba? Sometimes bata pa yan, hindi pa nakakaisip na very important yung paglinis ng ipin. Yes. How will we tell them
what do we tell them? How do we do it? Ayan, sige po, Doktora. Attorney Dot. So siguro it all starts na dapat as magulang, mag-select po tayo ng proper at right toothbrush para sa ating mga anak. So dapat po pag anak maliit pa, no, dapat gamitin natin yung mga toothbrush na may mga maliliit na head, no, small head, dapat po soft ang bristles. Tapos po, para hindi naman masira agad ang gilagid at ma-abrade yung ngipin ng ating mga anak. Kaya importante, right toothbrush po. Tapos po sa paggamit at pag-select ng ating toothpaste, isipin po natin or titingnan po natin na dapat ang toothpaste po natin has the right fluoride content na kailangan para po magiging makatulong hindi lang sa paglinis kundi maging matibay ang ating ngipin. So sa pag-toothbrush po, marami naman pong videos on how to do right toothbrushing, pero po kailangan pag-hold ng toothbrush, correct angle po, 45 degrees. Start po tayo sa harap, tapos sa likod ng ngipin, outer and inner surfaces. I-brush po natin mabuti at dapat po hindi tayo nagmamadali. Kailangan po mag-brush ng at least 2 minutes ang pag-brush ng ating ngipin at huwag kalimutan din i-brush ang ating mga dila. Tapos after po nun, hindi po kailangan mag-rinse ng tubig. Po kailangan i-spit lang natin yung excess ng toothpaste at pwede po tayong mag-use ng mouthwash with fluoride para po makatulong na magiging malinis at matibay ang ating mga ngipin. Ganda ng payo. Oo. At Miss Annie, kanina ko lang din nalaman, sinabi ni Doktora, pag dumating na ng 1-year-old yung anak or even yung apo mo, dalhin na sa dentista para matingnan na kagad yung ipin. So maganda rin pong advice po yun dahil hindi po namin alam yan. Ang alam po namin, well ako, I speak for myself, kapag mga baby, di ba? Baby teeth, that's correct. Ay, sige lang yan. Anyway, magkakaroon naman ng permanent yan. Diba, totoo yan. Natin, yun pala, ganun palang kaagad, dalhin mo na, 1-year-old pa lang. And, Doktora, meron lang akong ibibigay na tip siguro kasi yung aking daughter-in-law, napakagaling mag-alaga ng kanyang apo. May apo, yung kanyang anak, no? Alam niyo yung aking apo, kapag siya ay nagtutoothbrush, hindi mo na yan matanggal sa kanya kasi gustong-gusto niyang mag-toothbrush. And I think, one of the reasons is meron siyang pinapanood na YouTube na educational show na pinapalabas doon na enjoy yung nagtuturo na mag-brush ng teeth. So I think that's one good example. No? Pag may nakita sila na nag-enjoy, and of course, yung sinabi ni Doktora kanina na good example yung parents, ipakita rin na nagbabrush sila ng teeth. So those are the ways by which you will be able to show the kids na masarap pala mag-toothbrush and importante mag-toothbrush. Okay, one question pa, Miss Annie, before I give the screen to you. Go po, Attorney Dot. Dr. Richa. Dr. Richa, eto Ngayong Oral Health Month po, ano po ang paalala po ninyo para po mapangalagaan ang ating mga ngipin at gums? Hindi lang po sa mga bata, pero pati po sa amin na mga matatanda. Yes. Go ahead po, Doktora. Napaka-importanting reminder. So, thank you, Attorney Dot. So, ngayong Oral Health Month po, ang aming panawagan ay i-encourage po natin ang pag-take care ng ating ngipin. So, at lagi po nating tandaan na mag-brush ng ngipin at least 2 times a day at mag-visit ng dentist, magbisita sa ating mga dentista at least once a year. No, ang sabi nga namin dito sa VMC is every birthday, no, kahit birthday gift mo sa sarili mo, kahit walang sakit sa ngipin, magbisita po sa dentista. So, ngayong Oral Health Month po, ang aming panangawagan is i-educate po natin, no, ngayong mga nakikinig, educate natin ang ating pamilya, kaibigan, kakomunidad, no, ang importance ng good oral hygiene dahil yun po ang importante. Mas spread ang awareness sa mga tao. Ang importante po ng malusog na ngipin. Ang ating pong aim ngayong ng Department of Health is getting 70-20. Na sana po lahat ng Pilipino pagdating ng 70 years old ay meron pa pong at least 20
ng ngipin. So nagsisimula po to lahat sa pamilya, sa pag-emphasize ng mga magulang sa importante ng good oral health sa kanilang mga anak. Very good. Ayun. Napakaganda. Okay. Yes. At this point, Oo. yes. Attorney, ang ganda ng mga sinabi ni Dr. Richa. Attorney, sa pagkakataong ito, matanong ko na lamang po siya, doon sa napakaganda at napakahusay mong mga paliwanag, ano po, halimbawa, mayroon magtatanong sa amin, saan ba namin pwede makontak? Gusto namin magpatingin kay Dr. Richa. Saan po ba kayo pwede makontak? At pwedeng, anong clinic, anong ospital, pwede kayong matagpuan na Dr. Richa? Go ahead, please. Thank you po. Okay, so thank you, Miss Annie. So kami po ay dito po kami sa Valenzuela Medical Center sa dental service located at second floor ng main building. Open po kami ng 7 in the morning until 5 in the afternoon, Mondays to Fridays. So lahat po kami ay willing na tulungan kayo para manatiling malinis at maslusog ang inyong mga ngiti. Alam mo, Doktora, I'd like to take this opportunity, Attorney Dot. Doon sa Bataan National High School, isa sa mga nag-request doon kay Kuya, yung master teacher nila, na magkaroon ng optical dental mission at intended para doon sa mga bata, Attorney Dot, doon sa mga bata. So napakabait nung teacher nila na naiisip yung mga bagay na yan. Because when we were young, Attorney Dot, di ba naalala ko, may project, bata pa tayo noon, bata pa ako noon. Yeah. Mayroon mga doktor na pumupunta doon sa mga baryo. Nakapila kami kung anong kailangan namin, bubunutan kami ng ngipin. Kung may mga sira, titingnan ng mga doktor, papastahin. Pero Attorney Dot, sa tagal ng panahon, mukhang hindi ko na nakita yon. Okay. Sa madaling salita, ang binabanggit natin, may mga, ito yon yung public service sa while ago, yung medical mission diyan sa Bataan National High School. Alam mo, nag-i-instigate ng MOVE yung mga teachers para pagtuunan ng pansin. Yung tungkol din sa kanilang mga ngipin. Kaya congratulations po. Maraming salamat. At maituro natin ito sa mga bata dahil, syempre, para sa kalusugan nila ito, Attorney Dot. Gaya ng binanggit ni Doktora, pag sira ang ngipin, may bakterya. Maaring dumaloy sa dugo. Pag daloy sa dugo, pwede mapunta sa puso, magkakasakit sa puso at magkakasakit din pag napunta sa baga. See? That's a very simple explanation. We don't want to scare you, but we want to help you na matuto kayo ma-educate kung anong dapat na pamamaraan ng paglilinis, pangangalaga ng ngipin. This is a very good opportunity, Attorney Dot. Pasalamatan na natin si Dr. Richa Marcos. Yes, Miss Annie, pero bago ko pakawalan si Dr. Richa, meron siyang sinabi na advocacy ko rin. Every birthday, di ba sabi ko, Miss Annie, every birthday magpa-lab test, magpa-check up, full check up. Ngayon may dagdag na tayo. Every birthday, instead po na gumastos po kayo ng pagkalaki-laki para magpa-birthday party sa inyong mga kaibigan, wag na. Gastusan po ninyo yung sarili po ninyo, yung health po ninyo, including your dental health. So at this point, I would like to thank, yes, Miss Annie, at this point, papasalamatan po natin ang hindi lang magaling, kundi maganda na si Dr. Richa C. Marcos. I hope that you can guest again in our show. Thank you very much for joining us this afternoon. Of course, Dr. Richa Marcos is a dentist at the Valenzuela Medical Center. Maraming salamat po.